Talking about minimum wage, gusto rin po namin i-klaro sana in the first place naman, we are not talking of one rate for the whole country. No? In fact, when the minimum wage law was designed, it was practically para na hayaang mapababa yung minimum wage sa ibang mga lugar, meaning in particular sa mga probinsya, labas na sila. Precisely because nag-aaya ng mga investments o nag-aaya ng mga investors na magtatayo ng mga factories doon. At one of the coupons would be that they'll be needing less wages. So in effect, no, what I'm saying is inherently meron na agad na discrimination embedded dun sa policy kasi while we want the same wage for the same type of work performed, actually, nagbabago ang wage mo if you work in a province, in Region 3 or Region 4, for example, as compared if you were working in NCR. And then, there are also some regions na, alam naman po natin, hindi rin yan single, minsan occupation specific pa. Hindi lang siya agricultural and non-agricultural minimum wage. Lalo sa Korea, ang dami-daming iba't ibang rates ng minimum wage. So, ibig sabihin, over the years, marami nang pinerform yung market sa pagdikta o sa pagsali sa diskusyon sa usapin ng minimum wage. Pangalawa, ang unions, we are open to the idea of relaxing minimum wages, not totally removing it. Pero it should be predicated on strong unions. Kasi yun naman yung problema natin. Aalisin mo yung minimum wage but you won't have unions to protect the workers. Papaano yung kanilang bargaining leverage when it comes to discussing wages. So, sa ngayon, nasa 6% na lang halos yung ating unionized. At kung gano'ng kalit, aalisin pa natin yung minimum wage, saan tayo kukuha ng tulong para sa mga manggagawang na hindi nakakatanggap ng sapat na sahod. Pangatlo, yung usapin ng productivity, inuugnay din namin yan sa usapin ng loyalty. Kasi parang over the years, on the doing of most employers, yung loyalty, sa kanya rin naman nawala. Why? Precisely because of contractualization. So, syempre, ang tendency, if you change workers every 5 months, kasi nga, 5 yung mga kontrata, you'll have to train the new entrants, kakain ka ng konting parang para dyan, and hindi magagaranti yung kalidad ng yung trabaho. So, sa tingin ko po, yun po yung isa sa mga mas matinding nakaka-epekto sa productivity ng ating workers. Okay. Going to the 12-point JEDI program, yun. Una po, magkakaproblema ako dun sa program reform number 2, allowing firms to hire na magbibigay ng may voluntary opt-out of the mandatory minimum wage norm. So mukhang may problema po kami dito kasi sa ngayon nga, ang daming mga professionals ng naturingan, dumaan sa mataas na kalidad ng edukasyon, who blindly sign employment contract, no? Who blindly sign iba't ibang arrangements na hindi nila natutunan. What more would we expect kung yung mga low-skilled and poor workers na papasok sa ganitong sistema, baka hindi nila alam yung kanilang pinapasok. Kaya ang tendency naman talaga, kung wala kang trabaho, ikaw ay kakapit sa patalim. No? Ang unang i-offer sa'yo, kakagatin mo. Okay. Yung pong third suggested reform is actually siguro one of only two that we will support dito po sa yung 12-point program kasi it speaks of income supplement, no, to the target ultra-poor workers. No? Although, labas po sa sinasabi ng number 3, of course, ang gusto rin po namin sa kilusang paggawa ay sana mas mababaan pa yung sinisigil na buwis. At pangalawa, sana mas may access tayo sa mga basic services, social services na hindi ganun pataas. No? Kasi yun po yung diferensya natin sa ibang mga bansa. Nakapababa nila, they can afford to lower their minimum wage kasi accessible naman yung social service. Either they get hospitalization for free,
education for free, totally, na hindi kailangan pagkagastusan. So, therefore, yung actual value ng kanilang sahod ay napapalaki pa kahit mali. Number 4, actually, we don't call it a quadripartite system, pero existing na po ngayon ito sa pagitan ng employers, workers, and government. We call it tripartite plus plus. Nagaganap na po ito. Kaya po plus plus kasi meron po tayong informal sector workers na in some instances, neither there or here. So, kasi kung self-employed ka, ikaw yung nagtatrabaho para sa sarili mo, on one hand, pwede kang mistisong employer. Pwede ka rin naman mistisong manggagawa kung gano'n yung iyong katayuan. So, may proseso na po tayong sinasagawa para dyan. Number 5, no, while we welcome the encouragement for unions to focus on raising competencies and productivity, siguro we won't solely focus on this, kasi ang isa naman talaga sa dahilan kung bakit nakita yung mga union ay para protektahan yung karapatan ng mga kababayan. Yung pong pang-anim, ito po, baka sabihin nyo naman na scare tactic yung aking sasabihin. Pero ano po, baka po kapag ginawa natin ito, lalo ma-legitimize natin yung exploitation ng workers. Yun po yung sa ganang namin. Pang-pito, meron na rin po mga inisyatiba na sinisimplify ang labor dispute resolution kasi babalik po tayo sa kahalagahan ng may union. Kasi kung may union, meron kang sigalot, meron kang gusot, and the collective bargaining agreement provides for a grievance mechanism. And kung sosolve po in-plant ang mga problema, it will be beneficial both to the workers and the employers. And besides, lumalaganap na po ang maraming alternative dispute resolution mechanisms. Meron tayong voluntary arbitration. At the same time, lahat naman ng kaso halos, pag pinaso sa DOLE, ay dumadaan sa tinatawag na SENA na sinusubukan mo ng papag-usapin yung dalawang magkabilang. Number 9, meron po kaming konkretong problema na nakikita dito dahil tila hindi pa ready ang bansa sa K-12, sa K-12. Na batas yung K-12 law, pero hindi na isaalang-alang kung ano mangyayari doon sa mga afektadong guro, lalo na sa kolehiyo. Hindi pa napoporma kung paano yung guidelines na susundin sa kanilang magiging empleo. Pero syempre, labas doon ang mas malaking problema. Hindi pa kompleto ang maraming infrastructure para sa K-12, so marami pa tayo hahabulin. Number 10 is quite similar to number 3. Mukhang pwede po namin suportahan ang suggestion na yan. Number 11, ang problema po natin dito, parang hindi pa maganda yung track record ng Pilipinas when it comes to taking advantage of the researches or the research outputs mismo. Why? Kasi nakita naman po natin sa DOST, ang dami ng mga magandang proyekto sanang may papalaganap, may implement, pero hindi siya napaglalaanan ng kaukulang budget. So dito po siguro sa number 11, it's government which has to change its mindset. Ang gobyerno po ang pangunahing kinakailangan mag-change ng mindset when it comes to reaping the benefits of research. And number 12, I don't know kung ano po yung ibig ng well-organized coalition of stakeholders, pero I would rather suggest that we use the existing tripartite and social dialogue. So, salamat po. Yun po yung aking maikling